So ayan mga lods, at welcome back sa ating munting channel, ano. So ayan, at good afternoon. So afternoon tayo ngayon. So medyo makulimlim yung panahon natin dito. Kaya stay lang tayo at repair muna tayo. Wala pang solar, ano. So ito meron ko i-share sa inyo mga lods. So ayun, pailawin muna natin yung ano, para malakas. Ayun. Ayan. Ito, at meron tayong Sakura EB735 UB, no. So original na Sakura. So ayan, kung ano yung nakita nyo, warak yung kahintang. So ayan, at galing to ibang technician. Ayan, tatanggal-tanggal na yung mga ano. So imbis na ipaayos doon sa, kasi din lahat sa service center, ano. So ganyan yung ginawa mga lods. So at saka matagal daw to doon, magawa 1 month. So pina-repair na ni customer. Nung pagkabalik niya, ayaw, hindi pa rin na-repair. So ganyan yung itsura ng kanyang repair din nila dito sa atin. Ganyan na yun siya, ang takip. Andun sa labas, wala ng screw. So dito na yung mga ano niya. So sabi ng ating customer, ipaparecondition niya kasi nga ay ito ginawa ng ano, ito yung mga screw. So sana naman yung ibang tech ayusin naman sana yung trabaho at nang mapagkatiwalaan ng mga customer. So ayan, kulay black yung board niya, original, no. So sa tingin ko nito, at sabi ni customer, no, dinala niya doon, as in ang problem ay hindi tumutunog, ano. So di ko lang alam kung sira ng mga output transistor nito, kasi nga ay hindi naman putok yung kanyang fuse, or kung napalitan na ba to. So ito yung i-check natin ngayon. I-check natin itong mga transistor. So gusto niya ipaparecondition na lang direkta. So as long as hindi nakita ng tech siguro, yung mga driver ay kinalawang na naman. So ayan, o. Kung focus natin, ayan, kinalawang yung mga paa. So ito, recondition natin to at tanggal naman na, hindi na tayo mahihirapan kasi tinanggal na. So yan yung ibang mga ano. So yan, at bago natin to simulan mga lods, ano, ay baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel dyan, ano, or napadaan ka lang, ay iwanan mo na yung ano. So may nagchat-chat sa atin, nagtatanong sa battery ng solar, ay iwanan na yung ano mo dyan, subscribe. So may pinadala naman pyesa, yung nga lang peke. Ayun, o, peke. So peke yung, kasi may tinanggal siya dalawa, bali apat pala, apat yung tinanggal niya. Yun tayo yung sira, sabi niya, no. So dalawa lang yung pinadala niya, at peke pa. So ayan, eto, continue lang tayo at lilinisan ko muna to at tatanggalan na natin to ng mga ano, ng mga resistor, itong mga driver. Then check natin kung ano. So ayan, o, makikita mo nag brown na yung 220 ohms, nagkulay brown siya. So ayan, latang nasunog, ano. So ayan, continue lang tayo.
Ayun mga lods, natapos na natin ano. So naibalik na natin sa dating ano niya. Yan. So yung video natin kanina naputol na. So lobat na yung cellphone natin. So ayan. Na-treat ko na to. So ayan. So testing natin to ngayon kung na condition na ba to. Ito, salpak na natin mga lods. So, yan. At yung dito naman sa likod, ayan, idugtong ko na yung mga ano. Pag-jumper na lang ako. Kasi nga, ay sunog na yung isang align na ano, no. Mali nung unang tech. So, ewan ko. Ba't anong ginawa? Ba't nasunog? Ito, na-tester ko na din to. Wala nang short. So, ayan, testing na natin to. Salpak na natin. Sana wala na ibang problema ito, no? Blower niya. Ito, lilipat natin yan dito mamaya sa likod. Ano naman? Ha? Andun, mayroong pinuntahan. Nahanap na sa nanay si Maki. Suppose ko lang yung cellphone. So ay mga lods, at ito. Ayan, nailagay na natin. Testing natin kung wala ba yung ibang problema to. So plug natin. Ano yung ano natin? Series valve muna tayo para pag may problema ay di basa-basa mano. Tayo masiraan. Uy, walang display. So may problem pa mga lods. Ayun, pumuputok-putok yung speaker natin. Ayun oh. May problem mga lods. So ito. Ay susuriin natin to. Baka nga dahil lang doon sa mga nasunog ano. So yung nasunog yung line. So tanggalin natin ulit to. Ito na yung problema. Ito na yung sinasabi natin na gagawa ng ibang tech ay at mapapasubo na naman tayo sa ano sa troubleshooting. Imbis na maliit lang yung sira, pinapalala. So tanggalan muna natin to. Mag voltage check tayo, no? So baka dahilan dito oh. Mga nasunog, no? So ito mga lods, at
check ko muna tong regulator. Baka may problem ang regulator nito, no? So, hindi agad natin na ano. So, may problem talagang iba. So, ayun mga lods. At ito nakita natin yung problem. So, kaya wala yung display dito kanina, no? So, ayan. Yung unang tech. Di ko alam kung anong ginawa. Ayan, sunog. Sunog yung kanyang USB board. So, ito yung problem natin ngayon. Kakonvert na lang natin to sa ano, sa ibang USB, no? USB board. So, dito na lang siguro natin tatabasin to. So, hindi lang tayo additional kay customer, ano? So, di naman natin alam na sira tong USB board niya. So, nagkamali to si customer. Si customer, si technician una, no? So, kaya pala hindi na inayos. So, yan ang nangyari. Sunog. So, ayan. At no choice tayo. Kakonvert natin to dito. Kasi kailangan din nila ata ng Bluetooth, ano. So, ito, continue lang tayo mga lods, ano. At tignan ko ngayon dito kung may audio na to, no. Titesting natin to muna ngayon. Para kung if ever ano man, ay bukas na lang tayo magbubutas kasi gabi naman. So, di na pwede magingay. So, ito. Testing ko muna yung ano, yung ating main amp kung may audio na, no. So, direkta na lang natin doon sa effector. So, ayun mga lods. At ito, tinanggal din natin itong control, ano. So, hindi lang pala yung USB board ang problema. May problem din dito. Pumuputok-putok yung ano natin, speaker. So, ayan. Pinag-short na lang natin yung power natin kasi tinanggal yun nating cover, no, kasi ang hirap. Ito, test natin. So, pa-power natin. So, yan, may problem din yung itong control. So, yun. Yun, umiilaw yung ano natin. At parang kumukulog-kulog yung ano natin. So, kapag tinatanggal natin itong mga loads, itong power supply ng ating tone control, ano. So, ayun. Nawala. So, may problem din to. Ayan. So, ano to? Mga GRC 4550. Dito mga lods, ano. Papalitan natin to lahat dito. Kasi alam ko, ay parang na-overheat to. You know. Parang na-overheat siya. So, siguro hindi ko alam kung paano ginamit ng or paano inayos ng unang techno. Siguro sa supply nito nagkabaliktad or di ko alam kung paano ginawa niya. Yung mga jumper siguro yung ano, dahilan nito. Kaya ito, tinanggal ko na din siya sa connection na sa supply. So walang nangyari, ganun pa rin. Pati ito, master volume, so ganun pa rin. So nandito yung problem. Pati ito sa baba, tinanggal ko na din siya. So ito, papalitan natin tong apat na, kahit ito lang muna siguro, or apat na GRC, no. So ayan. At papalitan natin yan. Papalitan natin. So, wala na tayong stock dito ng GRC. So ito, papalitan ko muna mga lods, ano. So ayun mga lods, ito. At nung natanggal natin tong tone control, ay may nakita tayong ayan, sunog na line. So nung tinrace natin papunta dito sa ating mic, ano. Then nung tinanggal natin tong GRC, nawala na yung putok-putok. So ito papuntang mic. So ayan, papunta din dito. Papunta din dito sa GRC. So susubukan ko idugtong to ngayon. At least kung natanggal ko na yung dalawang GRC, kung mawawala na yung putok-putok, so it means ito lang yung problem. So ang sani pala nito mga lods, kaya nasunog to pati doon sa ating input, no, doon sa pinaka main board, yung doon sa likod niya. Ay itong GRC na to, nakikita nyo, basa, kinalawang. So ito yung dahilan kung bakit nasunog yung mga line. So nagka-ground pala. Ayan, So ayan.
try ko muna idugtong to. Kung mawawala yung putok-putok kasi it means kulang lang ng line supply. Kasi supply siya mga lods Ito na supply siya. Pupunta din dito. Kumbaga parang ground. Ground ng ating supply. Tingnan nga natin kung ground ba talaga to. Pangatlo. Ground nga mga lods. So ground ng input ang nasunog. Ayan pangatlo. So ayan ito pangatlo. Ground siya ng ating input. So line out papunta doon kaya nasunog din doon. So ayan. So try natin dugtong to, baka kulang lang ng ground. Pero yung dito sa yung niya nakakonect sa kanya ay tinanggalan natin yung jersey at papalitan na lang natin tong dalawa. If in case okay na, kasi umokay siya nung natanggal ko tong pangalawa na jersey. Ay wala na yung putok-putok at humming na lang yung natira kasi nga tinanggal natin yung jersey So ito, dugtong ko muna. So ito, nadugtong na natin mga lods. So nagdugtong, nag-jumper na lang tayo. So testing natin, wala pa yung jersey At ito nakatanggal din. So hindi connected. So mamaya palitan din natin to dito. So testing natin kung wala na yung putok-putok. Yun. So ayun, wala na siya mga lods. So hindi na nag-blink yung ating series valve. So okay. Ayun So may na. So lalagyan natin ng jersey 4558 and then napapalitan din natin to. So pause ko ulit. So ayun mga lods, napalitan na natin. So bago na jersey at saka resistor, pati yung 10 ohms dito na nasunog So dito din, ganun din. So testing natin. Balik ko muna to saglit para matest natin buo So ayun, balik na natin lahat ng mga connection So ayan, itap na din natin to lahat. Tingnan natin kung may something na pumuputok-putok. So ayan, plug natin. Yun, nag-click na yung relay. So ayan, mukhang okay na. So kapain natin to, ito yung master. Ayun. So ayun, USB na naman yung problem natin. So ito, update ko lang kay bukas mga lods So tawagan ko muna si customer at ipaalam ko sa kanya na sira yung kanyang USB board at tignan natin kung ano yung decision niya. Kung ipa-cancel niya lang, hindi niya nagamitin, hindi na lang natin lalagyan ng USB module So meron pa naman ako ditong extra. Ito. So ito lang yung lalagay natin doon sa casing niya. So dito dito, pwede na siguro dito mismo sa pinakaano niya lagay natin ganyan. So ayan, at update ko lang kay bukas. So ayan mga lods, at ito natapos natin yung sakura natin So ito, nabutasan na natin. So palagyan ni customer ang panibagong USB board. So kasi kumakanta siya sa Bluetooth sa YouTube. Sabi niya palagyan niya lang daw. So cancel na yung natin. So ito yung Bluetooth module natin. Sakto lang din. Maganda rin siya tignan kasi depende na sa design. So ayan. So scroll lang natin yan ngayon. Ayan. Okay na okay. So dami natin repair mga lods. Ayan po. So medyo busy mo tayo. So ito muna unahin natin kasi kukunin na to ngayon. So unahin natin to. So ayan. Ano ba yan? Daming nagko-comment. So ayan. At ito. Doon lang tayo. Ayan ako man lang to. Tapos i-wiring ko. Tapos mag-audio test tayo So ito pinahirapan ako. So binaklas ko na lahat itong sa BHK natin.
Ayan, tinanggal ko lahat ng pyesa kasi kapag pina-plug natin ay shorted. Kahit yung mga transistor, okay yung transistor, shorted siya kapag nilalagay natin yung isang channel. Tapos ko na, okay na, tumutunog na yan. Ito na lang, dito akong pinahirapan. Kapag tinitester ko yung mga pyesa isa-isa, walang problema. Nag-leak test na din ako. So pag ko na siya, so ang plano ko ngayon, papalitan ko ng bago. So bagong pyesa. Actually dito sa mga pyesa niya, wala ko nakitang may sira, So dito ko ngayon, tataniman ko ng bago. So ito, continue lang tayo at i-ready ko lang yung mga wiring nito, kunin natin yun. So tanggalin muna natin ito dito. So ayan mga loads, update tayo sa ating sa ating Sakura 735 So nung na-repair natin dito sa main amp niya ay okay na. And then yung dito naman na trouble natin sa ganyang tone control. So pinalitan ko na lahat ng GRC, talagang sira lahat mga loads Gawa nga nung mali yung pag-jumper siguro. Pumasok yung mataas na voltahe kasi may nakita tayong jumper dito papunta doon sa sa input banda. So kaya yun. Baka doon din ang dahilan, siguro hindi lang yung dito yung yung kinalawang kasi imposible naman kapag dito kung yung kinalawang dapat dito lang yung masunog. So wala nang ibang dinamay. So yun nga ay ang nangyari ay nung matapos na natin palitan ay ngungo na naman yung problem natin. Nung una wala talagang audio, basag. Yung nung pagkatapos natin siyang palitan ng mga GRC, ang nangyari ay ganun, may tunog na siya kaso ngungo. So hindi ko lang na video kanina. So ito na troubleshoot ko na. So ito yung problem So yung may mga 735 dyan nangungo yung tunog or kahit palit-palit nyo dito yung ating front, yung switch ng input, ay pag wala pong effect yan, matik na yan. So may problem ito. Ito kasi yung niya, input selector, na IC. So yung yung CD 4050 40 ba yun? Wait lang. 4052 nga. So yung CD 4052 na IC, input IC selector, pang select ng input. And then, ang nangyari sa atin, tignan nyo mga lods. So, ayan ang ginawa ko. Kasi wala tayong available na maliit na ganito na SMD type na CD 4052. Kaya ganyan ang ginawa ko. Nagiging Spider-Man tuloy. So, ayan. Ayan CD 4052 BE. So, tumino siya mga lods. So, yung mga nahihirapan sa pag-trouble nito. Kaya siguro umayaw yung unang tech, Hindi niya nakuha-kuha yung sira. So, kaya yun. Kasi yun naman kapag tinitignan mo sa talaga, sa mukha niya, personal, ay wala naman siyang sunog. Ngayon nga lang, yung tunog ay hindi maganda. So, ito. Test natin. FM lang muna yan, kasi mahirapan tayo mag-plug ng USB. So, series valve muna para in case may magkamali tayo ay hindi masunog, So, ayan. So, volume lang natin. Silikata yung input. Wait lang. Yan. Ayusin ko muna. Ito, para hindi tayo mahirapan. Baka magka-short pa tayo. Lalaki pa yung problem. So, ayan. Ibalik na natin. So, yan na yung IC natin na nilagay. Iyon. So, testing natin. So, direkta mo na yung switch natin kasi hindi pa natin na-wiring. So, yan na yung mukha ng kanyang ampli. So, wala nang display dito, nandito na. So, eto lang yung nyo mga lods kapag hindi na si-select. Kasi yun yung sa ating input So, MP3 tayo. Kasi nung una, kahit hindi naka-MP3, may tunog siya, basag. So, eto ngayon wala na siyang tunog. Ayan, kung nakikita nyo, naka-DB tayo. So, wala nang tunog na lumalabas kahit i-volume natin. So, nung una, kahit hindi ito naka-ilaw yung MP3, yung ating USB, nakukuha niya yung tunog. Yun nga, basag. So, ayan, i-MP3 na natin. Yun. Na tercer puesto kita al Zamboanga International Airport mga vecinos. As the mga vital installations sa debit. So, ayan.
Okay na. 2 araw mga lods. Grabe. Yun nga din kasi paputol-putol yung pag-repair natin. Ano. So USB tayo para walang copyright. Yun no. Malinaw sa malinaw. Pati yung IC dito sa kanyang ano. Ito kasi dito kanina kapag pinipindot mo, isang ilaw lang yung ano, pipindutin mo tong class. Ay hindi siya na lumilipat. Bumabalik siya dito sa off. So yun pala ay sira yung mga IC. So grabe yung sinunog ng isang pagkakamali lang mga lods. Daming sununog na mga IC. So sinil ko si customer nito ng 3.8. So baka makita niya tong video. At least honest tayo sa kanya. So na ganun yung ginawa natin sa kanyang amplifier. Grabe. Pati ito kasama na mga lods, lahat na labor ko, pati yung mga pyesa. So ayan. Yung ano niyan, yung kanyang bago na din yan lahat mga lods, ano. Yung kanyang mga output transistor. Pinalitan ko talaga yan lahat mga lods kasi yung unang nilagay ng unang technician ay peke. Kaya ayun, ang resulta hindi maganda. So ito, at working good na. Thanks Lord naman, ano, thanks God tayo. So ayan. So lipat tayo sa isang channel kung okay na. Kabilang channel. Ayun na. So ayan, ibalik na natin, ayusin na natin at para makapag-audio test tayo ng maayos, ano. So post ko lang yung video natin or puputulin and then ibalik ko lang at ng maayos tignan, ano, kasi magulo. Dito, tignan niyo mga lods, hindi na ako nakapaglinis, grabe busy. At may mga installation pa sa solar. Naputol yung kaligayahan natin kanina sa pag-repair. Bumili tayo ng soldering pump kasi yung isa natin soldering pump nag-retard na, hindi na kaya, pumipitik na siya. Ayun, wala na. Pumipitik na siya ng ano niya. So eto, at continue, ibalik na natin sa kanyang ano, lugar. So ayun mga lods, ito update tayo, ibalik na natin. At ito, ay testing na natin. Power. Ayun. So ganun pa rin yung switch dito, yung MP3 natin, no, hindi nagbago. Yun nga lang, wala siyang display dito. At pati itong button, hindi na ito nagpa-function. Kasi kinancel na natin yung kanyang original na USB. Ito, USB lang tayo. Speaker natin. Tanggal siguro. Tanggal nga. Ito, MP3 natin. At wala. Ay, hindi ko pala nailagay. Sorry. Wala natin ibalik yung ano. Ayan, meron na. Ayan.
baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano, huwag kalimutang i-like. So, ganyanin nyo lang yung blower nyo mga lods sa likod. Yung dito nilagay nila sa loob ay ganyan nyo lang sa heatsink. So, at least mababawasan yung init ng heatsink natin. Gawa nga ng may nakatutok na blower sa ating ano, dito sa likod. So, ayan. So, yung blower nito, automatic yan kapag namamatay yung sounds, namamatay din yun ang blower. So, ayan. Pag may sounds, kabilang channel. So ayan, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking munting channel mga lods, ano, ay pa-subscribe na po at paki-hit ng notification bell at ilagay sa all para laging updated. At huwag kalimutang ilike ang ating video mga lods. So ayan, balance na ulit. So, success pa rin yung repair natin mga lods. Itong isa yung pinalit natin na board, hindi ko pa nagawa. Nag-order pa ako ng trim pot, so walang stock dito sa area ko. So, order muna ako ng trimmer. Kasi nga, yun yung problem. Kaya namamatay-matay. Tumutunog siya mga lods. Kaso nagsha-shutdown yung ano, kapag tinaas ko na yung ano, ating master volume, yung doon, ay nagsha-shutdown siya. So, leak test naman ako or nag-DC test naman ako. So, wala namang DC. Yung bias niya, 0.5 naman lahat. Tama naman yung bias niya. So, yung pala, yung kanyang trimmer. Kasi doon dumaan ang ano, no? Ang kanyang audio. So ayun, yung gusto magpapa-shoutout dyan at comment lang sa baba nating video mga lods, ano? So ayan, hanggang dito lang yung video natin mga lods at daan naman na tayo ay ayan, at isang magandang buhay sa inyong lahat at God bless at maraming salamat at bye bye mga lods. Production.